This morning, ang pamagat po ng ating devotion ay the harm in keeping them around. Ayan, the harm of keeping them around. Ang panganib ng pagpayag na sila ay manatili. Okay? So, ang ating verse ngayong umaga ay makikita natin sa Book of Judges, chapter 2, verses 1 to 3. Okay, Judges chapter 2, verses 1 to 3. At babasahin ko po ito, mga kapatid, na I hope kayo po nandyan na. Ito po ang sabi sa verses 1 to 3 ng Judges chapter 2. And an angel of the Lord came up from Gilgal to Bochim and said, I made you to go up out of Egypt and have brought you unto the land which I swear unto your fathers. And I said, I will never break my covenant with you. And ye shall make no league with the inhabitants of this land. Ye shall throw down their altars, but ye have not obeyed my voice. Why have ye done this? Wherefore I also said, I will not drive them out from before you, but they shall be as thorns in your sides, and their gods shall be a snare unto you. Ang atin pong background ng ating verse ngayong umaga ay tungkol po, mga kapatid, sa pangyayari dito po sa book of Joshua, na nung pumunta na sila sa promised land ng Diyos sa kanila, meron po silang hindi pinaalis. Ang bilin ng Diyos sa kanila ay paalisin lahat yung mga taga roon sa Kanaan, mga kapatid, doon sa lugar na kung saan ay ibinigay ng Diyos sa kanilang lupa. Pero naawa sila doon sa mga Moabites at sa iba pong mga tao doon at pinayagan nilang mag-stay. Kaya, mga kapatid, ang pamagat nga po ng ating pag-uusapan ngayon ay the harm of keeping them around. Dahil papakita ko po sa inyo by God's grace kung ano ang panganib, mga kapatid, na payagan po natin ang mga bagay-bagay, ang mga tao sa atin pong puder. Okay? Payagan natin ang mga tao sa ating pong bahay na ayaw ng Diyos na sila po'y nandoon. Okay? Hindi lang sa bahay natin, sa ating teritoryo, sa ating lupain, mga kapatid, sa ating nasasakupan. Ang kasaysayang ito sa bansang Israel ay lagi pong mayroong pakinabang sa ating buhay bilang Kristiyano. Sabi po ng Bible sa New Testament, lahat ng naisulat noong una ay isinulat para sa atin pong warning, sa ating admonition. Okay? Kaya matuto tayo, mga kapatid, sa ating pag-uusapan ngayong umagang ito. At before tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Let's pray. Panginoon, salamat po sa panibagong opportunity na makapag preach uli ng salita ninyo. Pagpalain niyo ang puso ng bawat isa sa amin. Katagpuin niyo po yung aming need spiritually sa oras na ito. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ito po aming dalangin. Amen and amen. Okay? Mga kapatid, patuloy po tayo sa atin pong pagtalakay dito. Again, ang background nito is kasaysayan ng mga Hudyo na sila po ay pinayagan ng Diyos na maposes ang kanilang promised land. At ang bilin ng Diyos, paalisin ang lahat ng mga tao doon na hindi mga Israelita. Pero hindi sila sumunod. Bagkus ay ginawa po nilang pinakinabangan nila. Ginawa nilang alipin. Okay? At dahil po doon, dahil madami po sila, nakahawa sila. Biruin nyo, sila po ang may teritoryo nun. Okay? At pinanatili nila yung dating nakatira doon. At madami naman sila. Milyon na nga ang bilang nila eh. At siguro may ilang pamilya, o siguro may mga hundreds people lamang nung una. Itong mga itinira po nila. Pero dumami na uli po ng dumami, and later on, mga kapatid, ay nahawa na po sila. Ngayon, ang pag-uusapan natin, the harm in keeping them around, mga kapatid. Ang panganib ng pagpayag na sila po ay nandoon. So, mga kapatid, ang tanong ko sa umagang ito ay ganito. Ano-ano yung mga nasa buhay natin ngayon? Sa ating bahay, sa ating lupain,
sa ating pamilya, ang ayaw ng Diyos na dapat wala tayo dyan. Okay? Dapat wala sila pala dyan. Okay? Na hindi natin mapayag-payagan na umalis. Dahil kahit papaano, napapakinabangan natin. Okay? In the book of Joshua, Israel experienced victory after victory. Under God's command, they conquered nations far stronger than themselves. Not because of their might, but because God was with them. Yet, after these triumphs, something dangerous happened. Not immediately, but over time, they failed to completely drive out the Canaanite nations. Ito po ang problema nila, mga kapatid. Yes, pinagtagumpay nga naman sila ng Diyos, kaya lang hindi sila nag-obey sa area na yon na completely paalisin ang mga taong nandoon. They allowed remnants of their enemies to remain. And those remnants become a snare and thorn and ultimately a curse. Okay? Mga kapatid, alam nyo, may mga kapatiran tayong merong boarding house. At kapag po pinayagan natin yung mga magbo-board sa atin na talagang hindi po maayos, ay nako, mahahawa po na mahahawa ang ibang boarders at tayo po ay maliligalig. Okay? Nawa po mga kapatid, makita natin ang kahalagahan ng ating pag-aaralan this morning. This message today warns us of the spiritual dangers of compromise, complacency, and coexisting with what God said must be removed, whether sin, false doctrine, worldly influence, or disobedience. Mga kapatid, hindi lamang tao ang tinutukoy ko. Maaring habit, maaring mga bagay na nakagawian na po natin. Na alam nating ayaw ng Diyos na panatilihin natin. Ayaw ng Diyos na manatili sa atin pong buhay, mga kapatid. Pag hindi natin sila tinanggal, ay nako, delikado po mga kapatid. Imagine a farmer who notices a few snakes on his land. Instead of killing them or driving them away, he reasons they are just small ones. I let them be. Over time, they multiply, mga kapatid. One day, one of them bites his child, and it's too late to undo the danger he allowed. So, ang isang ilustrasyon na aking pinakita ay mayroon pong isang magbubukid na nakakita ng mga ahas na maliliit doon sa kanyang farm. At sabi niya, ayos lang, maliliit lang naman, kakaunti naman yan. Okay, hindi niya pinaalis, hindi niya pinatay at lumaon, mga kapatid, dumami po ito at kinagat yung isang anak po niya. At wala nang magagawa para ibalik po yun, mga kapatid. This is what Israel did and what many believers today do with small sins, false beliefs, or ungodly influences. What seems harmless now becomes spiritual destructive later. Mga kapatid, ngayong umaga, reviewin natin kung sino-sino ang sinasamahan natin, kung kanino tayo naka-affiliate. Marami po sa atin siguro ngayon ay nanonood, nakikinig. Kayo po ay member ng isang church na kung saan, mga kapatid, ay may ibang pananampalataya o paniniwala sa inyong tinatayuan ngayon. Tandaan po ninyo, kapag pinayagan po ninyo sila na patuloy na maka-impluwensya sa inyong buhay at hindi kayo naghahangad na sila ang ma-impluwensyahan, it's either umalis kayo o sila po ay inyong turuan, mga kapatid, by and by, dahan-dahan, at patuloy nyo silang ipanalangin, mga kapatid. Kapag hindi yan ang inyo pong layunin at kayo po'y mananatili sa kanila o pananatilihin nyo sila sa buhay ninyo, mga kapatid, at sa yung impluensya po nila sa inyong pamilya, nako, mga kapatid, mag-ingat kayo sapagkat mayroon pong damage na itutulot yan sa inyo pong buhay. Kaya matuto tayo sa bansang Israel.
Natuto po tayo sa kasaysayan ng mga Israelita, mga kapatid. Ngayon, the progression of harm. Yan. Tingnan po natin ito. The progression of harm. Yung panganib, yung harm sa kanila ay may unti-unting ginawa o progression, mga kapatid. Number 1, partial obedience leads to spiritual compromise. Okay? Yung hindi pagsunod o pagsunod naman, kaya lang ay hindi po buo, ay magdudulot, mga kapatid, magdadala sa atin sa tinatawag na pakikipagkompromisong espiritual. Kaya makikita natin sa Joshua 13:1, babasahin ko yung part nito, there remaineth yet very much land to be possessed. Okay, ang reason kung bakit hindi nila ma-possess yung buong lugar ng promised land, because may mga tao doon na hindi po nila maitaboy-taboy. Okay? Sa Joshua 16:10, ganito ang sinasabi ng bahagi ng talata, and they drave not out of the Canaanites. So, hindi po nila maitaboy yung mga Canaanites, mga kapatid. Okay? And sa Joshua chapter 16 verse 10 pa rin, yet the Canaanites dwell among them Ephraimites. Dwell among the Ephraimites. Ayan. So, pinapakita rito, mga kapatid, na talagang hindi talaga nila pinaalis. Gusto ng Panginoon, palisin sila eh. Lahat sila. Patayin yung mga tao doon, mga kapatid, or palayasin. Pero wala eh. Hindi nila sinunod, mga kapatid eh. And later on, pag inyong pinag-aralan, ay ginawa ho nilang alipin. Pinakinabangan po nila yung mga tao na yon. Maraming mga tao sa buhay natin na ayaw nating mawala dahil pinakikinabangan natin. Pero hindi natin nakikita na may malaking impluwensyang ginagawa sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating, alam niyo na, mga kapatid. And later on, makikita natin na hindi na hindi na nakakatulong ang kanilang mga ginagawa. Okay? Though God promised full possession, Israel was content with partial obedience. They did not finish what God commanded. So, makikita natin dito, mga kapatid, na ayaw nilang sumunod totally. And tandaan po natin, lahat ng disobedience sa Panginoon, malaki man yan o hindi, mga kapatid, pag di natin pinayagan na totally putulin ang bridges o ang mga tulay kung saan nakakatawid ang kalaban sa ating buhay, tiyakin po natin, mga kapatid, natitiyak natin, mga kapatid, na tayo po'y patuloy na maaalipin ito. May mga kasalanan po na sa atin ay umalipin nung una. Kapag di natin pinutol, hindi po natin tinigilan, hindi po natin binura, hindi po natin inalis yung mga link na yon sa atin pong buhay, mga kapatid, matitiyak ko, mga kapatid, na tayo po'y aalipinin patuloy ng mga kasalanan na iyon. Kailangan natin na mag-obey sa Panginoon. Sapagkat mahina tayo. Tayo po, mga kapatid, ay hindi malakas. Tayo po, mga kapatid, ay napaka-fragile. Tayo po ay napaka-weak, mga kapatid. We need the Lord. We need the strength of the Lord. Pero we have to obey Him, mga kapatid. In this present dispensation, we are not Israel conquering a land. But we are complete in Christ. We are already complete in Christ. Colossians 2:10, mga kapatid. We are called to mortify or put to death the deeds of the flesh. Okay? Not to tolerate them. Amen? So, dapat makuha natin, maintindihan po natin, mga kapatid, na yun ang utos sa atin ng Panginoon. Sabi po ng 1 Corinthians 5:6, know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? Hindi nyo ba nalalaman na ang maliit na libadura o maliit na pampaalsa ay kayang paalsahin, okay, o hawaan ang buong masa o yung dough na ginagawang tinapay, mga kapatid? So, ikinumpara yung kasalanan, mga kapatid, doon sa yeasts o doon sa libadura.
na inilalagay kapag gumagawa ng tinapay upang ito'y umalsa. So pag di natin tinanggal, mga kapatid, kahit maliit na libadura sa buhay po natin, sa pamilya natin, mga kapatid, nako, nahahawa po tayo, and later on, tayo po, mga kapatid, hindi makakapagpatuloy sa gawain po ng Diyos. Okay? Partial obedience is still disobedience. Half obedience is still disobedience. May the Lord help us, mga kapatid, na ito po ay tunay nating makita. Marami po, okay? Kung kayo may katrabaho at kayo ay mananampalataya at sila po'y hindi, huwag niyo po silang hayaan na silang maka-impluwensya. Hindi ko naman sinasabi, mga kapatid, na totally ay maging killjoy kayo. No po? Pero sikapin ninyo na hindi nila makita na okay lang sa inyo ang mga bagay na ayaw ng Panginoon. Ano po, mga kapatid, nakikiusap po ako sa inyo, mga kapatid, na tayo mabuhay sa gitna ng ating mga katrabaho, ng ating mga colleagues, mga kapatid, na hindi nakikikompromiso sa kasalanan. Mga kapatid, kailangan natin po ito, ha? So, number 2, ano yung number 1? Partial obedience leads to spiritual compromise. Number 2, coexisting with the enemy corrupts the next generation. Ayan na. Ito po yung matindi. Kapag tayo po, mga kapatid, lagi kong sinasabi sa inyo, kapag kayo makikisama, kahit kayo kapwa Kristiyano, o kaparehas na Baptist, o kaparehas na born again, kung kayo man po'y born again na nagikinig sa inyo ngayon, pero nakikita nyo po, mga kapatid, na iba ang kanyang trabaho, iba ang kanyang mga practices. Coexisting with them will corrupt your family. Kaya po, gwardiyanin nyo ang inyong pamilya. See to it na kayo ang makakahawa. Kayo po ang makakapag-minister sa kanila at hindi kayo ang mahahawaan, mga kapatid. At kinakailangan nyo ng constant fellowship with them that talagang kapamilya nyo at kapananampalataya nyo. Huwag nyo hayaan, mga kapatid, na mas madami kayong panahon na makipag-usap doon sa mga taong hindi ninyo kapareho, mga kapatid. Sa Judges chapter 2, verses 10 to 12, ay ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Judges chapter 2, verses 10 to 12, yung bahagi din lamang po ng mga talatang ito. Sabi ng Bible, and also all that generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation after them, which knew not the Lord, and they forsook the Lord God of their fathers. Mga kapatid, ang laki ng impluwensya ng mga pinayagan nilang tumira sa kanilang piling. Opo, pag-aralan niyo po mabuti ang kasaysayan ng bansang Israel, kung papaano sila nakubkob ng kaaway, kung papaano sila nadala sa Babylon, papaano sila, mga kapatid, inalipin ng ibang bansa. Alam niyo kung bakit? Dahil sa hindi nila pagsunod ng totoong pagsunod sa Panginoon. Okay? Ano kaya, mga kapatid, ang mangyayari sa ating mga anak sa susunod na generation pag tayo namatay na? Sila po ba kayo makakapanatili sa pananampalatayang ating pinaniniwalaan? O sila po ay madadala na rin sa mundo, mga kapatid? Israel's failure to drive out the enemy resulted in a generation that forgot God. Kakalungkot. The influences of the Canaanite, mga kapatid, people, and their false gods is seeped into Israel's homes and hearts. Nakakalungkot, mga kapatid, sapagkat ito mga dapat na paalisin ng Diyos ay hindi po nila pinaalis dahil doon, yun, ang nagsakripisyo, ang nagsuffer yung kanilang family. In the church age, we are warned not to mix grace with legalism or truth with error. Marami po tayong mga nakilalang mga tao sa ating buhay na marahil nakasama natin before, pero mga legalists, mga kapatid, at masasabi po natin na masyadong nagbibigay ng pansin sa mga bagay na
dapat, pero hindi nakukorek yung pinaka puso, mga kapatid. Sa 1 Corinthians 15:33, ay ganito ang sinasabi ng Word of God. Be not deceived, evil communications corrupt good manners. Tandaan niya na, evil communications corrupt good manners. Kahit hindi nyo yan kasama, pero pinapayagan yung laging makausap yung mga tao sa buhay ninyo na talaga namang hindi po makakatulong sa inyo spiritually. Minsan na nga lang kayo nag-uusap at nagkikita, ang pinag-uusapan nyo pa ay mga bagay-bagay na tungkol sa business, tungkol sa mga buhay-buhay, kasi kumari mo, pero hindi nyo na pag-uusapan, mga kapatid, ang bagay na spiritual. Mag-ingat po tayo, mga kapatid, baka po tayo mahawa sa ugali. Okay? Dapat tayo po'y laging makahawa. Okay? False doctrine, tolerated even slightly, will eventually shape the thinking of the weak and mislead the next generation. So, tulungan naman tayo ng Diyos, mga kapatid, na makita ang bagay na ito. Atin namang alalahanin ang susunod na generation, mga kapatid. Kawawa naman ang next generation kapag ating pinayagan po na mangyari ito, mga kapatid. Okay? So, number 3, mga kapatid, is idolatry and bondage follow spiritual neglect. Ito na. Maaaring hindi kayo umaalis sa church. Maaaring hindi kayo umaalis sa fellowship. Pero, marami na kayong nanineglect. Dahil po sa pagpayag ninyo na ang mga bagay-bagay na dapat pinapaalis natin sa ating buhay ay pinapanatili po natin. Okay, sa Judges chapter 2, verses 13 to 14, ay ganito po ang ating mababasa. And they took and they forsook the Lord and served Baal and Asheroth. And the anger of the Lord was hot against Israel, and He delivered them into the hands of spoilers. So makikita natin dito, mga kapatid, di ba? Joshua, Judges, di ba? Yan po yung magkasunod na aklat sa Bible. After ng Joshua, na-conquer nila yung land. Okay? Pero pinayagan po nila ang impluensya ng mga taong hindi nila pinaalis. Ano nangyari sa Book of Judges? Tuloy-tuloy po silang nagkakasala. Magre-raise ang Panginoon ng panibagong judge. Magkakasala na naman sila. Ibabalik na naman, i-restore na naman sila ng Diyos. Pabalik-balik hanggang sa, ano nangyari? Nakubkob na po sila ng mga ibang nations. Pinayagan na ng Diyos na sila po ay madala sa ibang mga bansa. Ha? Dahil po sa kanila po, mga kapatid, ginagawa. Okay? When they coexisted with pagan nations, they adopted pagan worship. The altars they were supposed to destroy became the altars they bow before. Kalungkot, mga kapatid, sapagkat hindi nila namamalayan unti-unti na sila'y sumasamba na rin sa Diyos-Diyosan. For believers today, sa panahon natin ngayon, idols are often not physical statues, but anything that takes the place of Christ in your life. Self, success, religion, or pleasure. Ano-ano po, mga kapatid, ang mga Canaanites sa ating mga buhay? Okay? Canaanites sa ating buhay na pinapayagan po natin, mga kapatid. Little children, keep yourselves from idols. Amen. Sabi po ng 1 John 5:21. Kasi kahit mananampalataya na tayo, may mga idols pa rin po sa buhay natin na pinapayagan natin. Harapin natin yung katotohanan. Ano-ano po ang mga pinapayagan nating panuuding movies o mga panuudin sa ating buhay? Ano-ano ang mga musika na pinapayagan natin na ating pong pakinggan sa atin pong cellphone, mga kapatid? Ano-ano po ang mga taong ating sinasamahan o barkadang sinasamahan? Lalo na sa mga kabataan po natin. Mga kapatid, I am praying na nawa po, kayo po nawa ay patuloy na tulungan ng Diyos. Tayo lahat ay tulungan ng Diyos na
huwag nating payagan na tayo po ay maimpluwensyahan ng mga ito. Huwag nating payagan yung mga bagay-bagay, maliliit na mga kasalanan sa ating buhay, pero nakakapanghina ng atin pong spiritual life. Nanineglect natin ang ating Bible reading dahil sa ating pinapanood na series. Meron pa bang K-drama ngayon? Meron pa bang mga series na mga panuudin, mga kapatid, na yes, napapagod tayo sa ating mga ginagawa sa bahay, pero kapag tayo nagkaroon ng time, sa halip na buklatin ang Bible, ang ginagawa natin, nanonood tayo ng kung ano-ano, mga kapatid, at hindi na ho tayo masyadong nakakapag-pray, hindi na tayo masyadong nakakapagbasa ng Bible, nakakapag-meditate ng Word of God. And because of that, mga kapatid, nakikita natin na unti-unti na nating nai-enjoy ang mga kasalanan na ginagawa din po ng mga unbeliever. May the Lord help us, mga kapatid. Amen. Number 4, spiritual bondage weakens the church testimony. Okay? Number 4, spiritual bondage weakens the church testimony. Sa Judges chapter 3 verses 5 to 7, ay ganito po ang ating mababasa. Judges chapter 3 verses 5 to 7. And the children of Israel dwelt among the Canaanites, and they took their daughters to be their wives and served their gods. Ito na po ang pinakamatindi. Lalong tumindi ang bondage nila doon sa mga pinatira nila, doon sa kanilang lupain, dahil nakipag-intermarriage sila sa kanila. Okay? Kumuha sila ng mapapangasawa, at yung mga lalaki naman doon, kumuha naman ng mga babae na mapapangasawa din po na galing sa mga Israelites. Ibig sabihin, mga kapatid, naging ko na sila, magbibianan na sila, magbabalain na sila. Ginawa nilang balai yung mga anak ng kaaway. Ano nangyari? Yung mga dating kaaway nila, tawag nila pare. Ano nangyari sa kanila, mga kapatid? So, nag-umpisa na po ang tuloy-tuloy, mga kapatid, na kompromiso at naalipin na sila ng mga maling practices, at ang nangyari, mga kapatid, nagalit ng Diyos sa kanila. Okay? Living with the enemy led to intermarriage, compromise, and eventually full rebellion. God's people became indistinguishable from the world. I like that word. Indistinguishable. Ibig sabihin, hindi mo na mahalata. Okay? Hindi mo na makilatis ang pagkakaiba ng believer sa unbeliever. Okay? Ang pag-asa ng isa'y langit, ang pag-asa ng isa'y walang pag-asa, yung isa'y walang pag-asa. Pero ang buhay nila ay pareho. Ako po nagugulat, mga kapatid, may mga kaibigan po tayo na anak ng pastor, mga kapatid, na nabuhay, mga kapatid, sa pamilyang Kristiyano. Pero ang lakas naman ng loob na mag-post sa Facebook, okay, nakasama nila. Meron pa dyan vlogger, mayroong isang vlogger, mga kapatid, nakita ko, na nagkakuan po siya, mga kapatid, siya po ay nagpi-pray muna kasi nagluluto siya, cook po siya . Okay? Nagluluto siya, mga kapatid, at pinakita niya, mga kapatid, yung paano siya magluto, at siyempre, siya ang kakain ng kanyang niluluto. Ang ginagawa po niya, nagpi-pray muna siya bago po niya kainin yung niluto niya. Pinapakita niya sa kanyang viewers. And later on, nakita ko, mga kapatid, okay, nakita ko na nagluto siya ng sawa, yung ahas. Ginawa niyang pulutan, at ano nangyari? Hindi na ho siya nagpi-pray. Sapagkat gin ang nandoon sa table at yung kanyang nilutong sawa, mga kapatid, ay pinupulutan niya na at kasama yung kanyang mga kaibigan. Ang napansin ko ay ito, hindi siya nag-pray before niya tunggain yung o mag-take siya ng shot doon ng gin. Okay? Meron naman po, anak ng pastor, mga kapatid, na nagkipag-boyfriend, girlfriend, pagkatapos makikita mo sa social media,
nagde-date sila, hindi pa sila kasal, ginagawa na nila mga kapatid yung dating. And alam naman natin mga kapatid, pag nakikipag-date po ang mga kabataan ngayon, hindi man po totally nagkakaroon ng premarital sex, pero mga kapatid, nagagawa na nila yung fornication. Okay? Mga kapatid, na nga po, tulungan tayo ng Diyos. Ang ating standard naman, wag naman natin masyadong ibaba. Mga kapatid, please, may aasahan pa ho ba ang susunod na generation? Dapat sana ma-distinguish pa rin sa ating pananamit, sa ating musika, sa ating pananaw, sa ating mga businesses. Baka naman kayo nagbi-business ngayon, lahat na ho ay inyong itininda, mga kapatid. Kahit mga bagay-bagay na ikasisira ng ating katawan, kagaya ng mga bisyo. Okay? In the church, mga kapatid, failure to separate from false teaching and worldliness causes the church to lose its light and power. Amen? Kapag kaho tayo ay hindi sumeparate sa mga kasama nating mayroong katuruan, kahit sa church po yan, kapag hindi po tayo sumeparate, mga kapatid, sikapin natin na tayo, kung kasama tayo nila, hindi tayo nahahawa. Tayo dapat ang nangahawa, mga kapatid. Tama, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 6, 14 to 17. Be not unequally yoked together with unbelievers. Basahin nyo nga ho yan. 2 Corinthians chapter 6, verses 14 hanggang sa matapos yung verse. Ang daming mga babala na sinasabi ng Apostol Pablo dyan na mangyayari sa ating mga buhay Kristiyano pag di natin po yan. Hindi tayo, mga kapatid, nag-set ng standard sa ating buhay. Okay, mga kapatid, number 5. Review tayo ng kaunti. Number 1, sa ating point, mga kapatid, partial obedience leads to spiritual compromise. Number 2, coexisting with the enemy corrupts the next generation. Number 3, idolatry and bondage follow spiritual neglect. Number 4, spiritual bondage weakens the church testimonies. And number 5, judgment comes and deliverance is delayed. Okay? Ito na ang problema. Yung hatol, yung consequence na natin pong desisyon, ang desisyon ng mga Israelites sa patirahin ang mga enemies sa kanila pong bakuran, mga kapatid. Ano nangyari? Sila'y napahamak at ang saklolo ng Diyos ay na-delayed sa kanila. Judges chapter 2 verse 20 to 23, I also will not henceforth drive out any from before them, that through them I may prove Israel whether they will keep the way of the Lord. So, para bang ganito, sinubukan ng Panginoon na hindi talaga tinanggal ng Panginoon yung mga tao na ito. Pinayagan na ng Diyos sila doon. Kasi titigas ang ulo nila eh. Pero sabi ng Panginoon, malalaman ko kung talagang itong mga taong ito. Of course, alam ng Diyos. Pero, mapuprove ng Diyos sa bansang Israel na hindi nila kaya. Mga kapatid, ilang beses pang pagkakamali ang pwede natin o pagkakasala ang pwede nating magawa bago natin ma-prove sa sarili natin na mahina tayo. Tama na. Ang ilang pagkadapa at tayo tinulungan ng Diyos makabangon na may maging lesson na yun sa atin. Huwag na tayong paulit-ulit, mga kapatid. Tulungan nawa tayo ng Diyos. God allowed the remaining nations to become a test of the obedience and source of trouble. Deliverance was delayed because of disobedience. Okay? So, mahalaga yan at importante, mga kapatid, sa buhay natin na huwag tayong mag-disobey sa ating Panginoon. Okay? While we are saved eternally under grace. Amen? Yun ang katotohanan. We are spiritually secured. Amen? We are saved eternally. Our fruitfulness and reward depends on
faithfulness. Our fruitfulness and reward depends on faithfulness o our faithfulness. Mga kapatid, tulungan nawa tayo ng Diyos na maging faithful. Huwag tayong sumuko. Huwag nating ibaba ang ating sandata. Patuloy nawa tayong tulungan ng Panginoon, mga kapatid. Okay? For our conclusion this morning, Israel's downfall didn't come from an external invasion. It came from within when they tolerated what God told them to remove. Amen. Ito masakit sa bansang Israel eh. Hindi naman basta-basta kinubkob sila at inalipin sila ng mga taga-ibang bansa. Pinanatili nila, pinayagan nila yung ibang bansa ay mag-stay with them. And later on, dumami sila ng dumami at sila po'y na-conquer, mga kapatid. Judges 2:3. They shall be as thorns in your sides, and their gods shall be a snare unto you. Mga kapatid, may mga Diyos sila, ha? Sabi ng Bible, and their gods shall be a snare unto you. Ang ating mga kasama sa trabaho ay may sarili-sariling Diyos. Minsan, ang Diyos nila kasalanan. Ang Diyos nila sarili nila. Kaya punong-puno sila ng pride. Pag sila po ang magiging kasama natin, ako, delikado po tayo, mga kapatid. Nangyari na sa bansang Israel yan, at huwag nating sabihin na hindi mangyayari sa atin ngayon. In this present age of grace, we must not misunderstand God's long-suffering as approval of compromise. Okay? May the Lord help us na makita yan, mga kapatid. Nasa dispensation of grace tayo, pero wag po nating abusuhin ang biyaya ng Diyos. Sapagkat kahit nasa grace dispensation tayo, may mga consequences po yan. Wala nang consequence ang ating kasalanan dito sa lupa, sa impyerno, pero kawawa naman yung atin pong testimony at ang mga tao na sa paligid natin na sumusunod sa atin, nakatingin po sa atin kung hindi po tayo tatayo at lalaban sa lust of the flesh, pride of life, at saka po ng mga bagay sa mundo pong ito. Amen? Though we are not under the law, we are under grace, we must walk in the truth, mga kapatid. Amen? Hindi po libre ang kasalanan. Lahat po ng kasalanan natin, kahit nasa dispensation of grace na tayo, may kabayaran at kinakailangan pong atin pong seryosohin ito. Mga katanungang iiwanan natin sa bawat isa sa atin ngayong umaga. What Canaanites are you allowing to remain in your lives? Ano po ang mga Canaanites? Nabubulol ako dito. Canaanites. Ayan. Itong Canaanites na ito ay mga maliliit na kasalanan, na pinapayagan natin. Ito po yung mga taong nasa buhay natin na hindi nagdadala sa atin sa pagiging spiritual. Sino-sino? Ano-ano ang pinapayagan nating Canaanite sa ating pong buhay? Okay? Katunog ng anay, Canaanites. Ayan. Pagka may anay sa buhay natin, delikado, mga kapatid. Sisirain po ang ating buhay. Okay? Are you compromising truth for comfort, unity, or popularity? Mga kapatid, kinokompromiso po ba natin ang katotohanan sa atin pong, dito ako komportable, ito yung suot ko, komportable ako dito. Hindi na ho natin iniisip na may natutukso na pala sa atin. Ha? Unity. Mahalaga, kami po ay united. Ha? Hindi na namin binobrot out yung maling doktrina kasi mawawala yung unity namin. Tandaan nyo, ang unity na sinasabi ng Bible, unity in the truth, not hindi lang basta social unity. Ha? Minsan naman, mawawala yung ating popularidad. Ayaw natin gawin ng isang bagay kasi popular tayo sa ating school, sa ating alma mater. Ayaw ko makita nila na ako ay nagpipreach sa daan, ako ay nag-street preaching. Ayaw ko makita nila na ako ay namimigay ng tracts. Amen. Nung last Sunday, mga kapatid, college na yung anak ko.
Pero kahit nung nasa Mindoro kami mga kapatid, sumasama sa street preaching, hindi niya ikinakahiya na siya po mga kapatid ay mananampalataya. Mga kapatid ko sa Panginoon, mga estudyante, kinakahiya niyo ba na makita kayo sa public na nagpi-preach o nagbibigay ng tracts? Ha? Ayaw niyong maging popular sa kalooban ng Diyos at gusto niyo mapaging popular bilang mga parang celebrity ng mundong ito? God forbid, mga kapatid. What influence are you allowing that could snare the next generation? Ano-ano po yung mga bagay-bagay, mga impluensya sa buhay natin na hindi makakatulong para sa ating mga anak? Ang mga anak natin ay bumababa na ho ang standard. Nung dumating yung gadgets na yan, may TV tayo, may computer, may cellphone. Mga kapatid, nawa po ay patuloy pa rin tayong lumaban sa kamunduhan, mga kapatid. Are you walking in the full obedience God expects under grace? Tayo ba'y nag-uubay pa? Mga importante sa ating buhay. Prayer time, Bible reading, and fellowship, mga kapatid, with the faithful or kaparehas natin ng pananampalataya. Let us not be content with partial obedience, mga kapatid. Let us identify and remove the spiritual compromises that hinders us. Under grace, we are not called to conquer land. We are called to walk worthy of the Lord, discern truth, and separate from anything that possesses Christ. Amen? Separate from anything that opposes Christ. Lahat ng mga bagay na lumalaban sa kalooban ni Kristo, kinakailangan makita natin sila bilang mga Canaanites. Okay? Canaanites, mga kapatid. At alisin natin sila sa buhay natin sapagkat hindi yan makakatulong sa ating buong buhay. 1 Corinthians 5:7, the Bible says, "Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump." Okay? Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig sa Word of God ngayon. And I hope kayo po may natutunan at kayo po nawa mga kapatid ay patuloy na tulungan ng Panginoon. Tayong lahat, hindi lang kayo, pati ako mga kapatid.